ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan ninyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Madaming kwento na ang naririnig ko tungkol sa mga spirit or demonic possessions. Pero dahil na rin siguro sa course ko na hindi suportado ang existence ng paranormal, hindi ako masyadong naniniwala sa mga ganoong pangyayari. Maliban na lang talaga kung ang pagbabatayan ay ang account sa Bible about possessions. Pero minsan na akong nakasaksi ng pagsapi ng demonyo sa isang tao. Grade 4 ako nang makita ko yung high school student. Lalaki siya na bigla na lang natumba at nangisay. Nagsasalita siya ng kakaibang lengguwahe. Tunog Latin. Sobrang lakas niya at talagang kakaiba ang nangyayari sa kanya. Nakita ko din kung paano siya ginamot at tinulungan ng isang albularyo. Kung paano siya nagmumura, nagpupumiglas, nagagalit sa kung sino man habang nanlilisik ang mga mata niyang namumula. Iniisip ko nga noon, baka naman hysteric lang talaga o may history ng sakit sa utak ang lalaki. Pero sabi nila, hindi na daw nakabalik sa school yon dahil nagkasakit ng malubha. College naman ako nang mapanood ko yung Exorcism of Emily Rose. Na-curious ako. Pero hindi ko ine-entertain talaga. Hanggang sa isang araw, pag uwi ko galing sa school, nabalitaan ko na lang na yung pinsan kong babae ay sinasapian daw ng kung anong elemento. Isang beses, wala akong pasok sa school. Sinubok ko ang pinsan ko. Hinintay ko kung sasapian siya ng araw na yun. Dahil napapadalas nga daw lately ang pagsapi rito. Ang goal ko ay i-apply ang natutunan ko sa course ko. Kung kaya nga ba nito talagang magpaalis ng masamang elemento sa taong sinasapian nito. Hindi naman ako nabigo. Saktong pagdating ko mula sa tindahan nang sapian ulit siya. Gaya nung lalaki nung elementary ako, ganun din ang nangyayari sa kanya. Nang mapansin niya ako, bigla siyang ngumisi sa akin na parang nababaliw at minumura niya ako at pinapaalis. Habang tawa ng tawa at may sinasabing hindi ko naman maintindihan. Lumabas ako ng bahay nila at medyo natatawa pa. Dahil iniisip kong umaarte lang ang pinsan ko. O kaya intoxicated siya o under influence ng drugs. Pero sa totoo lang,
Alam kong matino ang pinsan ko at hindi niya magagawa ang gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Ginagaya ko pa siya nang makarating ako sa bahay ng tita ko. At napatawa na rin ang tita ko dahil kayang-kaya ko daw itong gayahin. Pinaliwanag ko na baka naman may problema lang ang pinsan ko. At yun lang ang naisip niyang resort para makapag-build ng excuse o defense. Ang point ko lang ay makakaya ng sino man na umarte ng ganon kapag nagigipit na talaga siya. Pero nung gabing yun, inamin kong natatakot ako. Dahil mag-isa lang akong matutulog sa bahay. Naisip ko, papaano kapag dinalaw ako nung sumasapi sa pinsan ko. Nag-sound trip muna ako para makalma. Iwas bangungot na rin. Bago matulog, wala na sa isip ko yung mga nangyari. Nagdasal lang ako at natulog na. 3:00 ng madaling araw ay nagising ako bigla. Pagmulat ko ay nakita ko sa ulunan ko na may parang babae o lalaking nakaitim na suot ang maluwag na damit. Wala siyang mukha. May sinasabi siya ng pabulong sa akin. Hinahaplos niya ang noo ko at hindi ako makagalaw. Para siyang ina na naghehele ng anak. Pero alam mong hindi maganda ang ginagawa niya. Nagsisimula na akong mawala sa sarili. Sumisigaw ako pero walang nakakarinig. Ang huling natatandaan ko ay nagdasal ako ng paulit-ulit at pinapalayas ko siya. At sinasabi kong hindi niya ako makukuha. Pinipilit kong labanan siya dahil alam kong masama ang intensyon niya. Pero halatang iniinis pa niya ako dahil nagiging masaya ang tono niya habang patuloy siya sa pagbulong ng kung ano-ano na ikinamamanhid ng katawan at utak ko. Sa sobrang pagod ay nakatulog na lang yata ulit ako. Hindi ko na alam ang nangyari. Kinabukasan, kinuwento ko sa tita ko na nagbabantay sa akin ang tungkol sa nangyari. Laking gulat ko nang malaman na ganun din daw ang kwento ng pinsan ko nung nagsisimula pa lang siyang sapian ng kung anumang elemento na yun. At kagabi daw, magdamag na hindi sinapian ang pinsan ko, na hindi naman usual na nangyayari. Posible kayang ako na ang isusunod niya para maniwala akong totoo sila? Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kaya't maging mapagmatsyag dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.